Good day mga ka-soilmate. Ito po yung aking front yard. Welcome back to my channel. Just wanted to tell you yung main concern ko ngayon. Kasi itong aking cherry tree na nandito sa front yard, may tumubong mushroom sa side. So nag-research ang lola ninyo. At napag-alaman ko na ito ay tinatawag na mushroom. Kala ko yung mushroom na yung parang sa atin ay bahay ng mga duwende. Ito naman, ayan, binahayan yung mahal kong cherry tree. Dati algae lang. Yung algae nawala nung umaraw. Tuwan-tuwa pa naman ako kasi for the first time naging mayabong ang dahon. Tignan nyo. Dati kinakat namin yan every year para gumanda yung tubo kasi parang in the last 10 years parang hindi maganda yung tubo niya parang taas ng taas pero yung tawag dito wala sa mga tamang posisyon yung kanyang mga sanga, merong upward pero dapat daw pa ang dapat palaguin ay yung pa sideward na twigs. So yun nga, hindi kami nag-cut this year. Yung early spring, hindi kami nag-cut. Kasi nga, we were thinking, makita naman namin yung cherry na yung may bulaklak. Kasi ang ganda-ganda doon sa kapitbahay namin So, hintay nga namin, pero nakita namin lately, may tububo. Akala ko konti lang, pero gumagapang So, nag-research ako how to get rid of mushroom in a cherry tree. Sabi nung sa Google, ay itry ko daw yung 1 cup of white vinegar, 3 parts nun ay water. So, 3 cups ako ng water and then 1 cup vinegar. So, sinukat ko siya, tapos minix ko together and then yung husband ko bumili ng spray container para ma-sprayan ko. So, tinry ko yung lower portion and some upper portion. Pero kailangan kong kumuha ng leather to get rid yung nasa itaas. So, nakagawa ako ng mixture. And then, yun nga, titignan ko bukas kung it has impact. Kasi nangihinayang ako dito sa cherry tree. Napakaganda at history na to Ito, tignan nyo closer look, ito nangyayari tignan nyo ayun, merong nagsisimula pa lang pero lalagyan ko na siya. So ito, kasi sayang naman kung bibili ako ng pesticide, parang hindi siya against my advocacy na ang gagamitin ay only natural products. Kasi last time ang ginamit ko sabon at saka baking soda sa mga pag merong mga kulisap sa aking tanim. Tapos ito, tinrim ko na yung mga dahon ng ibang halaman. So, don't know kung tomorrow sana hindi umulan para kita nyo nalulungkot ako pag ganyan na mamamatay. Sabi nila ito daw meaning malapit na siyang mamatay because it's a very old tree. Siguro mga 45 years na tong cherry tree pero I don't know, hindi ko pa na-research how long ang lifespan ng cherry. So, ito lang po ngayon ang ating gagawin to medyo yung sabi naman ng isa i-scrape daw pero patayin ko muna siguro bago ko i-scrape para it would be easier. Napansin ko nga, medyo talagang super tanda na yung bark niya nalalaglag na. Ang problema daw dito,
kung pumasok na yung mycelium yata ang tawag doon. Minsan yung siguro yung scientific name ng mushroom na itong tumama sa aking halaman. Kaya nakakalungkot, pero tingnan natin kung magkakaroon ng epekto. Ito yung plastic container where I placed yan, ipe-press ko lang daw na ganyan, sabi ng asawa ko. Pag malakas na yung resistance, meaning nakapasok na yung air, doon ko siya i-spray para hindi ako mapagod. And then ilalak ko, i-spray ko, and then palak. So ito yung gagawin ko. Yan, nakikita nyo ho, ni-spray ko. Kaya lang na mataas. Yung kaya ko lang. Yan. Kailangan ko uli i-press down para magkaroon siya ng pressure. Yung camellia ko habang nag-add ako ng pressure sa container. Pinapakita ko sa inyo yung So, lalagyan ko uli. Kita nyo. Hopefully, sana wag umulan ngayon para mag-stay. Ganda to bili ng asawa ko. Only $4.99 sa dollar store. Sana hindi naman makasaktan yung ibang halaman. Kita niyo yung candy top ko, talagang lumalaban. Biro nyo, bili ko lang dyan $4.99 yung maliit na container. Parang hindi siya quartz ng galon, kundi mas maliit, parang 1/8. Tapos bumili ako ng 5 pieces, in-spread out ko kasi gandang-ganda ako eh. Ngayon napakamahal na po niyan. Ito yung portion naman na talagang kahit pala hindi na ako, ayan, sana Diyos ko gusto i-save ko siya kasi umaakyat na siya masyado. Nalulungkot ang lola nyo kasi trito hindi basta-basta plan na mapibili mo. At saka yung history nito dapat ma-survive niya. Ito yung pusiwilo ko, tingnan nyo. Habang nagpe-press na naman ako, ito yung pusiwilo. Kalahati pa po itong ating i-spray. So naka 12 cups ako ng water and 4 cups of white vinegar. So, yun. Bigat nga lang. Sige, habang nagpe-press uli ako, ito isang uri ng plants din namin. Malapit na pong maubos pero konti pasensya lang habang nagpa-press ako naglalagay ako ng pressure sa container. Papakita ko naman yung iba pa naming plants na inaalagaan dito. Kaya lang kahapon hindi ako lumabas kasi masama yung katawa ko. Pagka ganon,
pag I don't really feel well, I don't go out kasi minsan ako lang, yung asawa ko nasa loob, ayokong matumba akong mag-isa. So ngayon okay naman ako, so I do it myself. So siguro malapit nang maubos to, sa baba na lang. Ayan. Ito po yung nasa, kung facing kayo sa road, nasa right side ito ng house namin, itong mga bulaklak na to. Pero kung nandito kayo sa nakaharap sa bahay namin, nasa left side. Tignan nyo yung camellia, oh. Walang sawa siya. Nakakatuwa. Itong aking mga plants. So dito naman ako sa baba. Kasi ito yung malapit sa roots. Baka nandyan. Sige, sana mambalik. Okay, konti pang press. Ayan na si Doom. Si Doom ko dumadami. So that's all for today, mga kasama. I'll give you update kung naging effective yung mixture na nakita ko sa Google. If not, tatawag na ako sa I'll take the photo and maghihingi ako ng comment or advice from the Township of Langley dun sa may office nila para maitanong ko kung kaya ko ba if I will seek advice from Arbo. Ano ba to? Yung dalubhasa sa pagtingin ng mga punong kahoy. Siguro pricey yun, but then ayoko naman mag-spread itong mushroom sa iba pang tree sa kapitbahay ko, or baka meron din yung mga kapitbahay ko, kaya lang hindi, kasi nga dito sa Canada hindi sila ganun ka open. They don't, very seldom they would talk to you as neighbor. Parang hi hello lang, di katulad sa Pilipinas, pagka alam na kapitbahay ka, talagang even yung mga sensitive matter, pwede mong i-discuss after you develop certain yung feeling of trust. Pero dito, you have to weigh talaga bago ka mag-open up sa iyong mga kapitbahay. So, ito yung aking trial for today. Titignan ko, talaga, to tell you honestly, nalulungkot ako sa nakita ko na at ang after I Google, yung pala ang maaaring maging result after my cherry tree has been contaminated by mushroom. Before algae, sinabunan namin, pero ngayon iba to eh. Hindi ko rin maisip na i-scrape kasi sabi i-scrape daw. Siguro maglalagay muna ako ng plastic around the tree para yung plants under the tree will be protected, kasi we don't know, baka nasa soil yung no. Pero lahat naman ng soil ko binibili ko, it's either from Home Depot or sa superstore, naka-package yun. Hindi naman ako basta-basta lang bumibili kasi nga ilalagay ko sa plants, ang mga bata naglalaro dito sa harapan. So hopefully ma-treat natin ito and mabuhay pong itong tree kasing haba ng buhay ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa akin o pag-view. Again, this is Au Lucas from Langley, BC.
thanking you for your support in watching. Kahit konti lang tayo, happy na ako doon kasi somehow nado-document ko yung yung mga ginagawa ko habang ako ay naka-retire na. So, ang ganda ng panahon, hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig. At nakikita nyo yung front yard ko with a combination of yellow tulip, red tulip. Ito, red tulip. Oh. Ang tulip pala, pag umaaraw, nakabukas silang lahat. Pag hapong ganito na. Oh. Yan ang red, tapos yun ang yellow, tapos ito combination of orange and red. Ito yung aking hair. Isa pang halaman na talaga namang from winter, nag-start ng autumn, natapos na ang winter, pero herbivore. Ako'y minsan nakakalimutan ko yung mga names. Niligyan ko to ng names, pero after the continuous rain, nabura yung mga sinulat ko doon sa nameplate. Hopefully, maayos ko. Ito yung ibang klase. Pink naman siya. So again, thank you. Nagpaalam na ako. Tapos ngayon, umikot na naman ako kasi may nakita akong magandang i-share sa inyo. Again, I'm Lucas Aken from Langley, BC. I hope everyone is in good shape, whether nasa Pilipinas kayo, nasa US o sa Canada. So mga kaibigan ko sa Langley, BC, sila Josie, si Josie pala ay nasa abroad, nagko-cruise. Ito pa ba ang aking masugid na nanonood? Si Deng, si Nancy na nasa Pilipinas, ito yung Unimus. Napakamahal nito. Pero from small stem, pinadami namin ng asawa ko. At patuloy kami nagpaparami para kung meron kami kaibigan na gusto magkaroon at willing mag-alaga ng small stem at palakihin katulad nito. Kasi mahaba na po eh. Nasa more than 2 feet na to. Dalawa sila. Oh. Tatanggalin lang siguro yung mga natuyo. Kasi din sila, nagsished din sila. No? Itong lilac ko, tignan nyo yung lilac. Malaki na rin. Ito yung isa kong itinusok. Yan. Tingnan nyo, tinutusok ko lang. Sige, last goodbye. Thank you. I'll Lucas again from Langley, BC.